Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video or reflection. Ano ba ang priority mo sa buhay? Ano ba yung mga pangarap mo? Hanggang saan ba ang satisfaction mo o kaligayahan mo dito sa mundo? And guys, marami sa atin na bata pa lang, di ba? Iniisip natin minsan na nangangarap tayo na paglaki no, lalo na kung ang mga parents natin, di ba, ay mga professional. Anong sinasabi natin? Gusto ko paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Kung ito may engineer, doktor, teacher, nurse, at kung ano-ano pa. Di ba? Napakaganda yung layunin natin o yung purpose natin sa buhay. Yung nangangarap tayo, lalo na kung tayong mga ordinaryong tao, di ba? Laki sa hirap na kung saan ay halos makakaraos lang o minsan kinukulang pa kahit na sa simpleng pagkain lang sa ating pagkainan. So ano nga ba talagang purpose ng ating buhay? Pag dumating yung time na malaki ka na, di ba? Tapos ka na sa pag-aaral, nakuha mo na ang gusto mo, malaki na yung sahod mo, yung nakapagnegosyo ka na, nakapundar ka na ng kotse mo, nakapundar ka na ng bahay, nakapag master degree ka na, at kung ano-ano pang mga accomplishment sa buhay mo. So kung titingnan natin guys, ang lahat ng yan, wala namang problema, maganda yan sa ating buhay. Kasi nga talagang dahil ang katawan natin ay nasa lupa pa, kailangan natin magampanan natin. Pero wag natin kalimutan na pagkatapos ng lahat ng ito, di ba, isinilang tayo, naging bata ka, binata ka, nag-asawa ka, hanggang sa ma-accomplish mo na lahat, naging for good ka na. So, ano na susunod, di ba? Ano na susunod? Pagkatapos na sabi mo, nakuha mo na lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Ano na ang susunod? So, napaka-importante na ang susunod na lagi natin isipin ay yung destination natin. Saan ba tayo tutungo o hahantong pagkatapos ng lahat ng mga bagay na nakuha na natin sa ating buhay dito sa mundo. So, sabi ni David sa mga gawa, chapter 13, verse 36, nang may isagawa na ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Yan guys, napakalinaw, di ba? Si Haring David, nakita natin, isa sa pinaka-popular sa Biblia. Napakakulay ng kanyang buhay. Hanggang sa ngayon ay ating pinag-aaralan, kinapupulutan ng aral. Ang kanyang buhay may ups and down din. Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maginhawa siya, masaya siya, at wala siyang iniisip. Dumating din sa pagkakataon na nagkaproblema siya. Kagaya natin mga ordinaryong tao. Bagamat siya'y makapangyarihan at medyo mayaman naman ng panahon. So, ibig sabihin guys, ano man ang estado natin sa buhay? Mahirap ka man, mayaman ka man, sobrang yaman mo man, ang lahat ng yan ay may hangganan. Diba? Kaya nga sabi ni David, na nung may siyagawa na yung kautusan ng Diyos, namatay na siya. At nasan siya napunta, nabulok ang kanyang katawan, na kagaya natin. Darating din yung araw ay mabubulok ang ating katawan pag nawala na tayo dito sa mundo. At ang ating kaluluwa, yun ang pinaka dapat nating hangarin. Ay ang hantungan natin, ay ang buhay na walang hanggan. Na kung saan, si David ngayon ay kasama na ang ating Panginoong Hesus. Dahil nagtagumpay siya sa kanyang laban o sa kanyang pagtakbo dito sa mundo at naipanalo niya ang buhay na walang hanggan. So, yan po ang hingin natin sa Diyos na magkamalman ng lahat ng kayamanan dito sa mundo. Parang maraming property, maraming pera, halahas, lahat na, sabi mo na, name it. Pero lahat ng yan iiwan natin, darating yung araw. Kaya kung tayo nabiyayaan ng mga ganong kagandang bagay, di ba? Kapangyarihan din, ay kailangan natin itulong sa kapwa at yung kabutihan ng umiral sa atin. Dahil darating ang panahon, sisingilin din tayo
sa ating mga gawa. Yan po yung pagdasal natin na lahat naman tayo makasalanan, may kakulangan sa Diyos, may kainahan, natutukso, nagkakamali at nagkakasala. Yan po hingin natin na sana'y malagpasan natin ng lahat ng ito para darating yung araw, lahat tayo guys, lahat tayo, ipanalangin natin na makakasama natin ang ating Panginoong Yesus doon sa buhay na walang hanggan. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa relasyon at problema sa financial. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na to. Kung ikay maniwala at magtiwala, kagaya ng ginawa ni David, nagtiwala at ginawa ang kagustuhan ng Diyos at ngayon ay kapiling niya na. So tayo po yung manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. May taning na po sa buhay. Matagal ng bedridden sa ospital at sa bahay. Ipuin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang katawan. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nasira na, Lord. Nakawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po maganda sa man pagbigkis-bigkis niyo po. At lalong-lalo na, Lord, sa financial na kailangan namin lahat po. Lalong-lalo na yung kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot at kung ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Yesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.